Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 20, 2026, Lunes sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 6, verses 8 to 15. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan, anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Cirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito: narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga iskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin at nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo ay gigibain nitong Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ng mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukhay parang muka ng anghel. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At ngayon ay nagsisimula tayo para sa ating ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At muli, matapos natin marinig ang mga karanasan ng nina San Pedro, no, ng mga unang alagad. Ngayon ay narinig natin ang pagpapatotoo at karanasan ni Esteban, isa sa mga kumbaga second batch na o secondary na mga nahikayat ng mga alagad, no, na sa pananampalataya kay Jesucristo. At ngayon, sabi nga dito, wala rin makapantay sa kanyang karunungan na nagmumula sa Espiritu Santo. Pero yun ay hindi pa rin tumigil kahit na hindi nila malampasan ang karunungan ni Esteban. Kaya ang nangyari ay gumawa na lang ng mga kwento, no? Para bang noon pa ay naging kalakaran na ang paggawa ng fake news, no? Para lamang masiraan o sirain ang credibility ng isang taong nagsasalita ng katotohanan. Pero magandang mapagnilayan sa puntong ito, tayo ba ay nagiging kabahagi ng fake news? Tayo ba ay nagpapakalat din ng fake news? Para bang ngayon kasi, no, sa dami ng hearing, sa dami ng nasasangkot, sa dami ng mga isinasangkot, talagang malilito ka kung sino nga ba talaga ang nagsasabi ng totoo at ano nga ba talaga ang katotohanan. Kaya nga napakahalaga na magpagabay tayo sa Espiritu Santo nang sa ganon ay maging malinaw at makita natin ng kung ano ang katotohanan. Pero yun din, sa isang banda, ilang tao na ba ang nasira at nasiraan natin dahil sa pakikiisa natin sa kasinungalingan, no? So, minsan sa simpleng bagay na akala natin wala namang maidudulot, pero yung simpleng pag-like, simpleng pag-share ng mga kasinungalingan sa social media, malaking bahagi na yun
na ating pakikisangkot sa pagpapalaganap ng kasinungalingan na siyang ah, pananagutan natin. No? Kaya nga, maraming tao ang napapahamak, maraming tao ang nahuhusgahan at napaparusahan nang hindi naman talaga sila dapat, dahil lang mas marami ang nagsama-samang magpalaganap ng fake news, samantala ang mga tao na dapat naninindigan sa katotohanan ay na inaasahan pero nananatiling tahimik. So nawa sa tulong ng Espiritu Santo, mas maging matapang din nawa tayo na magsalita at manindigan sa kung sino ang nasa katotohanan at pumanig tayo sa katotohanan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.